Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang Frank React at nagbabalik sa inyo para magbigay ng hindi fake na balita. Ito po ay totoong balita po ito. Ito po yung update natin sa ating part 2 na reaction dito sa mga nawala na mga sabungero, no? Na 34 sabungerong nawawala dito. Grabe yung naranasan pala nila no, pinasok sa loob ng sako at nilagyan pa ng pampabigat na buhangin at para lumubog dyan sa Taal Lake. Grabe ano. Grabe sinapit nila. Kaya ating panuurin. Please po mag-like naman kayo para naman na hindi tayo dito maano ng YouTube no. Para legal ang ating pagpapanood. Ito na po panoorin natin. Sa GMA ito. Itinali sa sakong may buhangin bago itinapon sa Taal Lake. Ganyan ang ginawa sa mga nawawalang sabongero ayon kay alias Totoy. Ang akusadong gusto nang tumestigo sa kaso. Naglabas din siya ng video sa pagkakagapos sa nawawalang sabong master agent. Ang ano dito, ang katanungan dito, putol-putulin lang natin para hindi tayo makopyright, no? Ang tanong dito, bakit ngayon lang siya lumabas? No, sa tagal na itong kaso na ito hindi pa rin na-resolve kasi nga ang dami nagtatanong bakit matagal na itong kaso na ito hindi pa rin talaga lumalabas ang mga salarin, no? Buti naman ngayon itong si Bisaya, si Totoy Bato ay talagang naglakas ng loob, no? Na tumulong na kahit siya ay kasabwat dito, kasama siya rito, naglakas loob na tumulong dito sa pamilya kasi nakokonsensya na siya no, sa mga ginawa nila. Kaya ito. Agent, bago umano ito, pinatay. Panoorin sa aking eksklusibong pagtutok. Pinaniwalaan mo ba sila? Lahat ng... Sa videong hawak ni alias Totoy, ang nagpakilalang direktang bahagi sa kaso ng mga missing sa Bugero, kita ang isang lalaking tila nakagapos sa anyay isang sasakyan habang tinatanong ng mga lalaki. Dati po ako sir na master agent doon. Hindi aninag ang mukha ng lalaking nakagapos dahil balot ito ng mask. Pero ayon kay alias Totoy, ito si Ricardo John John Lasco. Kabilang si Lasco sa 34 na sabungerong 4 na taon nang nawawala. Si Lasco ang 44 anyos na master agent na dinukot ng hindi bababa sa 10 armadong lalaki sa kanilang bahay sa San Pablo, Laguna noong August 2021. Bilang master agent, binigyan ng prangkisa 10 sila, no? 10 taong nagdukot sa kanya, wala ka nang kawala ron. Kasi makin mo kung 10 yun, pagka inalugad yung bahay mo, lalabas ka na talaga kaysa naman sa babarilin ka pa, di ba? Matutuluyan ka talagang hulihin o sasama sa kanila. Kasi wala ka nang magagawa doon. Kung ay may mga armas pa, mga baril pa ito, di ba? Kaya kailangan mo talagang lumabas. ng prangkisa si Lasco para makapagpalabas ng online sabong. Sa kanya tataya ang mga sabongero at ang kita porsyentuhan. May bahagi ang nagbigay sa kanya ng prangkisa at syempre pati siya. Ayon kay alias Totoy, kasama ang bidyong ito sa ipapasa niya sa mga otoridad sa kanyang paglutang anumang araw mula ngayon. Una nang sinabi ni alias Totoy na alinsunod sa utos anya ng among hindi pa muna niya tinukoy. Binayaran niya ang isang grupo para patayin si Lasco matapos itong pagbintangang pinirata ang isang online sabong broadcast. Napapatayan din siya na mas malaking porsyento na wala siyang kahirap-hirap. Kumina yung sales pinahanap. Ang video ni Lasco, pinadalaan niya ng mga taong binayaran niya bilang pruweba na nakuha nila ito. Ang nagbigay ng video, isa sa pinaka-team leader sa kumuha kay John Lasco. Ano ang background ng mga ito? Ito ba yung mga sibilyan? O ito yung uniformado o ano? Sila ay mga uniformado. Sundalo po o pulis? Pulis. Kasama ko sila sa kakasuhan, tama? Time ni Digong, mga pulis yung ano, di ba, inuutusan na sa tukhang, di ba? Hindi to malayo na kasama ito sa EJK, no? Kasi nga mga pulis din eh. Di ba? Mga pulis din eh. Sa utos ni Digong dati noon, EJK 'yun, mga pulis din talaga noon. Nagiging masama lang naman ang mga pulis dahil sa utos ng ng presidente noon eh. Kaya halos sinasabay-sabay na nila eh. Kaya nga sabi ko, sumabay na ito, no? Itong mga sabong na ito sa AJK. Sumabay na ito kasi mga pulis din yung mga doon gumawa ng mga AJK victims na yon. At ito, sumabay ito.
yung mga sasugal, no? Pagka lumamang ka, ikaw yung ano yun talaga, tutugisin ka talaga at papaslangin ka talaga, no? Kaya nung time ni Digong, matindi talaga ang ano nun, ang paslangan nun, no? Paslangan talaga. Yun talaga ang ano nila, yung pinaka project nila. Uubusin yung mga ganitong klaseng tao, mapa-sindikato, mapa-addict, no? Wala silang ibang project na nakakatulong sa tao kundi papaslangin ka. Yan ang kanilang mga proyekto nung time ni Digong, di ba? Kaya una, ang ganda ng ano niya ang ganda ng pakikitungo niya sa tao Nung tumagal ng tumagal, parang lumalalim na yung mga paslangan. Marami nang nadadamay, no? Marami nang nadadamay. Kaya itong nawawalang 34 na sabong na ito, sabay ito sa mga AJK victims. Grabe. 34. Kasuhan, tama po? Kasama sila. Basta isang grupo yan. Ayon kay Elias Totoy, pagkatukod kay Lasco at nang makuna na ito ng cellphone video bilang pruweba, ay agad din itong itinumba. Pagkuha sa kanya, sinakay sa sasakyan at inimbestigahan, ikot-ikot bago pinatay. Yun yung video na yan, kailan mo kinunan? Hindi ko matandaan, basta yung paglabas doon sa CCTV, yun na yun, tuloy-tuloy yun. Grabe, Pagsakay ng sasakyan, kinuhaan na nila yan. Hindi lang daw 2 million pesos ang kanilang ibinayad sa grupong pumatay kay Lasco. Humirit anya ng dagdag na 2 milyong piso ang grupong kinontrata para tapusin ang trabaho. Ako mismo ang nagbayad sa kanya ng 2 million para Proud na proud mo kulang pa. ng 2 million san, gawa ng maraming tao ang ginamit ko dito. Grabe, Tulad no? ng ibang missing sa bungero ayon kay Elias Totoy, tinali daw sa sakong may buhangin ng labi ni Lasco para hindi lumutang. Tsaka pinalubog sa isang palaisdaan sa Taal Lake. Napanood na ng kapatid ni Lasco ang video at kinumpirmang ang kapatid na si John ang nakagapos. Panawagan ng kanyang pamilya sa gobyerno ngayong may development na sa kaso. Bigyang proteksyon ang mga testigo at investigasyon ang lokasyong binanggit sa posibleng tapunan ng mga bangkay, yung Taal Lake sa Batangas. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangit. Alam mo, sa totoo lang itong mga salarin dito, mapulis din pala. Dapat mahuli talaga ito, no? Wag na patatagalin ni General Torre to para maimbestigahan na at saka matapos na ito, no? Kasi matagal na, 4 years na ang nakalipas at hindi pa nabibigyan ng hustisya. Sana itong si General Torre na ang nakaupo, matugis na ito at masampahan ang kaso. Nakakaawa yung pamilya, no? Nakakaawa talaga. Bali, ano lang, parang manok lang no? Pagkatapos mong paslangin, patayin ka, itatapon ka na lang sa ganung lugar. Samantalang naghahanap buhay ka, kung maghahanap buhay ka ng maayos, grabe, no? Grabe yung buhay noon. Nung time ni Digong, yung buhay noon, tinatapon na lang. Grabe. Emil Sumangit, nakatutok, 24 oras. Grabe. Dito tayo. Ito yung pamilya na yung sinasabi ko sa inyo na humihingi ng tulong. Ito ba 'yun? Parang iba to. Oh, ito 'yun. Ayan oh. Ayan sila. Yan sila. Laguna. Mga nanay, kamag-anak, handa Ito po yung ako pamilya. makipagtulungan sa inyo para makamit ang inyong hustisya. Isa ang paulit-ulit na tanong ng mga kaanak noon pa man. Buhay pa ba sila o mga patay na? Wala po akong may sagot yan. Akin lang na maibigay ko lang ang hustisya ng inyong pamilya. Pero kung ako tatanungin sa ngayon, mukhang malabo na buhay pa sila. Pero alam niyo po kung saan po sila dinala? Kahit mga buto man lang po, makuha po yung anak ko. Yung sinasabi niyang mga buto, kahit mga buto na lang makukuha, makukuha niya talaga yung kasi tinatapon nila sa Taal Lake sa sako. Sa loob ng sako nilalagay yung bangkay, no? At nilalagyan nila ng pabigat na buhangin para hindi daw umangat sa tubig, no? Sigurado, mga buto na yun, no? At makukuha nila ng buo yun sa loob ng sako. Kasi nga, nakabalot naman, no? Kaya malalaman nila yun. Grabe
Ano ba naman yan? Ito na. Ay sa ngayon na hindi na natin makita yung buto. Pero alam ko kung sino ang natalikod nito. Naku, Diyos ko. Okay. Ang sagot ni alias Totoy, tumurog sa pamilyang nangungulila. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, ikinuwento niya ang ilang detalye sa sinapit ng mga nawawalang sabungero. Ano mabubuhay yan? Nakabaho na yan doon sa talik. Lahat yan. Kung hukain yun, mga buto-buto na lang, paano natin? Parang proud na proud niya pa talaga, no? Yung habang nagkukwento siya. Proud na proud niya pa, no? Samantalang isa siya sa mga ano dito. Pero okay naman na kasi nga nagtestigo siya eh. Kahit na kasama siya doon, no? Nagtestigo siya kaya pagbayaran talaga nila dito yung ano, yung ginawa niya. Dapat ibigay na niya sa mga ano no, sa mga mahalagang tao rito yung mga pangalan ng mga kasabwat dito kasi baka tumakas pa. Nandiyan na siya, lumabas na siya eh. Sigurado baka tatakas yan. 'Di ba? Paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sa bungero tinatapon doon. Pati mga drug lord. Masaklap man, kailangan niya itong ilakad ngayon. Killing ni Suple. Ang killing ni Suple, yung tie wire. Pinipihit sa liig. Kwento pa niya, iniipon at kinakausap niya muna ang mga nahuhuling ng daraya sa sabungan. Pagtapos nito, ipapasa sila sa isa pang grupo na hindi na muna niya kinilala kung sino. Tinatalian na ng yung plastic na patali. Kinakarga na sa van. Anya, hindi lang 34 na sabungero ang namatay roon. Dahil mahigit 100 daw ang kanyang tinrabaho. Taka ko, bakit ang bilis? Halimbawa, 8. Ang bilis. Sabi ko, baka naman pinakawalan yan. Yari tayo dito pa. Sabi ko sa kanila, hindi, may video kami. Sinindan ako ng video. Doon, nakikita ko kung paano. Ang kanyang mga isiniwalat, ilan lang sa mga detalyeng inilagay niya sa affidavit na kanyang isusumite sa mga otoridad sa lalong madaling panahon. Grabe, no? Kasama raw sa ibubunyag niya ang taong nag-utos sa kanya. Ang Justice Department gustong makausap si alias Totoy. Titingnan ko lang kung ang kanya sinasabi at yung sinasabi ng ibang testigo ay kapareho ng mga nakarating sa ating tanggapan. Bagaman akusado na si Hindi alias Totoy, titignan. pag-aaralan daw ng DOJ. Hindi titignan, no? Titignan ko lang. Dapat talaga imbestigahan natin 'yan, no? Direct to the point. Imbestigahan natin 'yan para kung ano man ang malalaman natin dito sa kanya ay talagang tutugisin natin itong mga salarin. Dapat mga ganun. Kasi ang tao kasi naghahanap talaga ng ano yan eh, ng hustisya eh, lalo na yung mga pamilya na nawalan ano. Kaya dapat dito, nanggigigil na nga ako dito sa mga to eh, no? Kasi nga dapat mahuli na to talaga. Hindi po maganda sa pakiramdam ng mga pamilyang ito na nawalan, na ganyan ang ginawa. Habang pinapahirapan nila, hinigpitan nila yung wire sa liig, ay talagang unti-unti na itong mawawala, no? O nawawala na ng hininga, ganyan. Sobrang pahirap yung ginawa nila, no? Dapat talaga dito parusahan. Hindi lang dapat kulong eh. Di ba? Ano bang pinakamagandang parusa dito para sa mga taong ito na hindi magiging human rights ang labas? O hindi yung pagpas lang, no, yung papahirapan, no, papahirapan para talagang maranasan din nila yung hirap sa mga ginawa nila. Makin mo, no? Ay, nako, grabe yung mga taong ito, walang mga awa dahil sa pera, no? Dahil sa pera nagpapakademonyo ang mga taong ito. Kaya hanggang dito na lang, please po, comment, like, and subscribe, no? At papanoorin natin ulit yung pinaka-umpisa para naman. Kaya lang baka makapiright tayo, no? Kahit sandali lang ito. Ito. Itinali sa sakong may buhangin bago itinapon sa Taal Lake. Ganyan ang ginawa sa mga nawawalang sabungero ayon kay alias Totoy. Ang akusadong gusto nang tumestigo sa kaso. Naglabas Ayan na, no? Hanggang dito na lang. Please comment down, like, and subscribe kayo sa ating channel. Ito po ang Frank React. Maraming salamat.